Sige po, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa inyo pong sa isang pagkakataon, Lord God, sa aming mga boy, Lord, na makapagbahagi ng inyong salita, ng inyong mabuting balita, Panginoon, sa bawat isa sa gabing ito. Na ito ay maging pagpapala sa bawat isa, Lord God, na ito ay maging maitanim, Lord, maging mabuting tanim, binhi, Panginoon, sa bawat sa aming mga puso. Lord God, ang inyong salita sa gabing ito, Lord, dalayan ko nga po na maunawaan namin ito. Holy Spirit, Lord God, turuan niyo po kami sa inyong salita, Lord. Sa gabing ito, kung ako'y dumutol sa inyong throne of grace, Lord Jesus, kung ako'y patawarin sa lahat ng mga nagawang kasalanan, Lord. Sinadya mo ito, hindi na makapagkakasala, Lord. Patawaran niyo po ako, Lord God. Kung nagpapakumbaba, Lord, sa inyong presensya sa gabing ito, Lord Jesus. Kung ako'y nilinisin na inyong banal na dugo, Lord God, sa inyong karamihan kasalanan na nagawa kabulaban sa inyo. Sinadya man o hindi, Lord, ay patawarin niyo po ako, Lord God, sa gabing ito, Lord. Busan niyo po ako ng inyong banal na dugo, Lord God. Maging about sa ngayon, Lord God, I pray. I play the blood of Jesus, Panginoon, sa meeting na ito, Panginoon, Lord God, and I pray. Samahan niyo po kami ng mga warrior angels and Holy Spirit, Lord God. I pray for wisdom, knowledge, and understanding sa inyo pong salita na aming pong pagsasalo-salo sa gabing ito, Lord God. Sa muli, malawlating sa aming kaligtaan, Panginoong Jesus, ikaw na anak ng kataas-taasang Diyos, Lord God. We glorify you, we magnify you sa iyong sakripisyo, dakilang sakripisyo sa bawat isa sa amin, Lord God. And sa gabing ito, Lord, sa inyong laban na may indablik, Father God, lahat ng pinakapuntas ng papuri. Salamat at pagsamba. In Jesus' mighty name, I ask and we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan po. Yan po. Punta po tayo sa ano ba? Sa Judges chapter 4 verse 4. Sa Judges po. Hukom. Judges. Yan po. Chapter 4 verse 4. Ayan po. Sabi po dito si Deborah nga na propetisa. O isang babae, propetisa, yun po kasi babae po. Asawa ni Lapidot ay siyang hukom ng Israel ng panahong iyon. Amen. So makita po natin dito, ano po, si Deborah po siya ay isang prophet o propeta ng Panginoon. Ano po? Ano po? May tatanong po kasi, inaalaw ba ng Panginoon na mag-preach o magturo ang isang babae? Ano po? So dito po, makita po natin sa Old Testament, isa po si Deborah, na example ng Panginoon, na manggagawa ng Panginoon na nagpapahayag po ng kanyang salita. Ano po? Yun po, ano po. Ano ba ibig sabihin ng propeta? Ang trabaho po ng propeta is kung may gusto pong ipahayag ang Panginoon sa kanyang bayan, ito po yung ginagamit niya po, yung mga propeta po, yung mga propeta. At alam po natin yan sa Old Testament, napakarami po niyan. At most particularly po, ginagamit din po ng Panginoon ang mga babae, nung panahon sa Old Testament, para magpahayag po ng kanyang salita, ng kanyang plano, sa kanyang bayan. At maging gayon pa din po, sa time natin po ngayon, ganun pa rin po. May mga itinalaga pa rin po ang Panginoon, ang Diyos Ama, sa mundo, upang maglingkod sa Kanya. At hindi lang po lalaki, kundi andito din po, may mga babae din po na itinalaga ang Panginoon. Yun. Na, again, propeta po ng mga babae. And again, yung tanong, inaalaw ba ni Lord na magturo ang mga babae, magpahayag ng kanyang salita? Opo. Ayon po sa kanyang salita. Ito, at example nga po niya si Deborah. Siya po yung babae na propeta na lingkod ng Panginoon. Punta po tayo sa Isaiah chapter 8 verse 3. Ito po, Sinibigan ko ang aking asawa at siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at sinabi sa akin ni Yahweh,
ang ipangalan mo sa kanya yon, Maher Salal Hasbas. Amen. Ano po ba ito? Pwede po sa above na version. Sa above po. Sige po. Yun. At ako'y naparoon sa propetisa at siya'y naglihi at nanganak na isang lalaki at sinabi ng Panginoon sa akin, tawagin mo ang kanyang pangalan na yun po, yun. And again, makita po natin dito ano po, sa Isaiah chapter 8 verse 3, meron pong propetisa, prophet. Babae po ito, ano po. Ano po? Na lingkod ang Panginoon. Ano po? Again, babae po siya, ano po. Punta po tayo sa Luke chapter 2 verse 36 to 38. 36. Tapos papunta, baba lang po. Merong, ito po, no? Sabi dito, merong isang babaeng propeta na Ana, na anak ni Panuel. Mula sa lipi ni Aser, siya ay napakatanda na at may 7 taong namuhay na kasama ang kanyang asawa mula nang sila ay ikasal. Yun po. At bilang isang balo hanggang 84 na taong gulang, hindi siya umalis sa templo kundi sumamba roon na may pag-aayuno at panalangin sa gabi at araw. Sabi po sa 38, pagdating niya sa oras ding iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita. Yun. Yun po, no? So again, makita po natin dito, ano po? Again, ito po ay isang, again, lingkod ng Diyos, propeta. Ano po? At siya po ay isang babae. Ano po? Na nagpapahayag po ng salita ng Panginoon. Ano po? Amen po. Punta po tayo sa Acts chapter 2, verse 17. Chapter 2, verse 17. Amen. Araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mga nanaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na yon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya. At magpapakita ako ng mga kabubalaghan sa langit at sa itaas at sa mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo at apoy at makakapal na usak. Okay na po yan. Okay na po yan. Thank you po. Yun nga po, ano po. Makita po natin dito, ano po. Again, sa Acts chapter 2, verse 17. May mga itinalaga po ang Panginoon. Sinasabi niya, ibubuhos niya po ang kanyang espiritu sa huling araw. Praise God, purihin po ang Diyos. Maluwalhati po ang Panginoon. Andito na po tayo sa end times. Last day. Ano po? At makita niyo po, ano po, yung paggalaw ng Panginoon. Sa social media, marami po dyan. Makikita kayo, mga lingkod ng Panginoon. Ultimo yung mga bata, kabataan, ginagamit po ng Panginoon. At dito po yan, nakakonekta, ano po, sa binabasa po natin yan sa Acts chapter 2, verse 17. Again, sinasabi ng Panginoon, lahat ng laman ay ibubuhos ko ang aking espiritu. Yung mga anak na lalaki at yung mga anak na babae. Ano po? So maliwanag po dito, ano po, hindi lang lalaki yung tinatawag ngayon ng Panginoon, kundi yung mga babae. Ano po? Ano po? So, ang Panginoon po mismo ang nagtalaga ng mga bagay na ito, ng lalaki at ng mga babae na maglilingkod po sa Kanya. Ano po? Yun po. Yun. So, hindi lamang po lalaki, kundi maging ang mga babae po. Ano po? Ay itinalaga po ng Panginoon. Tinawag po ng Panginoon para maglingkod po sa Kanya. Punta po tayo sa Joel chapter 2, verse 28. Joel chapter 2, verse 28 po. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu
sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak ng babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip at ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Yun po, no? Again, makita po natin dito, ano po? Again, ano po yung... Sige po, sabihin na nga natin yung 29. Andiyan na rin lang po. At maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay bubus ko sa mga araw na yon ang aking espiritu. At ako ay yun na po, ano po. Hindi na po natin yan. Again. Pero makita po natin dito, again, ano po, yung Panginoon, meron siyang plano sa mundo na iligtas sa mga tao, sa lupa. At ito po ay sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na babae at lalaki. Ano po? Dalawa, lalaki at babae. Ano po? So yung may mga bulaang propeta po kasi ngayon sa time natin na sinasabi nila hindi daw pwedeng magturo yung mga babae. But then again, nakaplano na po ito. Matagal hindi pa po nabubuhay yung tao. Inilatag na po ito ng Panginoon. Ano po? Yung kanyang plano. At wala pong pwedeng humadlang doon. At lalong-lalo na po wala pong pwedeng tawag dito. Dayain, ilito, iligaw yung mga tao, lalo na po yung mga nananampalataya po sa kanya, ano po. Ano po? At wala po pwedeng makahadlang sa plano ng Panginoon. And again, ulitin ko po, hindi pa nabubuhay yung tao. Andito na siya. Sa Joel chapter 2 verse 28, yung plano po ng Panginoon. Ano po? At maging noon time ng mga apostol po, ano po, ng mga lingkod po ng Panginoon sa Acts chapter 2, ano po, again, inulit po nila yan. At sa time po natin ngayon, uulitin po ulit natin. Ano po? Kasi again, ulitin ko po, andito na po tayo sa end times. Ano po? And again, inulit ko po, makita nyo po sa social media, marami po yan sa YouTube, sa Facebook, marami pong alagad ang Panginoon ng mga babae. Ano po na nagpipreach? Para warningan po yung mga tao. Ano po? Regarding sa kanilang mga buhay. Ano po? Kasi malapit na po siyang dumating. Ano po? And again, ulitin ko po, andito na po tayo sa end times. Ano po? Yun po. And again, ulitin ko po, walang taong pwedeng manloko sa kapwa niya tao para lang iligaw yung salita ng Panginoon. Ano po? Amen. Yan po. Punta po tayo sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Yan po. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Amen. Ito po kasi yung inaano nila na word. Na hindi daw pwede magturo yung babae. Yan po. Pero ano po ba yung konteksto nito na sinasabi ipinapatungkol ni Apostol Pablo? Ano po? Basahin po natin ulit, no? Hindi ko ipinahintulot ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sabi sa 13, sapagkat si Adan, ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. Sabi ni Apostol Pablo sa 14, at si Adan ay hindi nadaya. Si Adan daw po hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Ano po? So, may sinasabi dito si Apostol Pablo eh. May pinapatungkol lang po siya eh. Ano po? Regarding. Mapansin nyo po, dire-diretso yung salita niya eh. Baba nga po, sa 15 po. Meron pa ba? Sa 15. Ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y mananatiling may kaayusan sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Amen po. Na po. Balik po natin dun sa taas nga po ulit. Sa 12. Yun. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamuno sa lalaki kundi tumahimik sapagkat si Adan ang unang nilalang pagkatapos ay si Eva. Sabi sa 14, at si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Amen po.
Ano po ba nangyari kay Adan at Eva? Bakit po sila nadaya? Ano po yung nadaya? Ano po yung nadaya? Bakit sila nadaya? Ano yung reason? Ano ba yung nangyari sa kanila? Punta po tayo sa Genesis chapter 3, chapter 1. Sige po. Eto na. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanlikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba? Ito na po si Satan, ito po, si Satanas ito. Yung story ni Eva Tadan po. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Sabi sa 3, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hipuin, kundi kayo'y mamamatay. Sabi sa 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Amen. Sabi sa 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Sige po. Sa 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila mga hubad. Magkasama sila nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Sige pa po, sabi sa 8 po. Narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan. Sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Sabi sa 9, tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Sabi sa 10, sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Sabi sa 11, at sinabi niya, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin? Tanong ni Lord. Sabi sa 12, sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito ay aking kinain. Amen. Sabi sa 13, sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Amen. Sabi sa 48, sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang ang iyong tiyan ay ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sabi sa 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sabi sa 16, sinabi ng niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Hanggang dito lang po muna. Explain ko po muna. Yun po. Ano po? So mapansin po natin dito ano po sa Genesis chapter 3. Sino po yung kausap ni Satanas? Si Adan po, si Eva po, no po, yung babae. Magsimula chapter 3 verse 1 hanggang pababa. Si Eva lang po yung kinakausap niya, ano po. Hindi po si Adan. Ano po? At and then eventually nga po, yun nga po, nag-decide si Eva na kainin yung pumitas siya. Kasi sabi niya, mukhang masarap nga siya kainin. Ano po, sinasabi ng word, kaaya-aya sa paningin at masarap maging matalino. Ano po, maging kagaya ng Diyos. At yun nga po, ano po, dito sa story nito, makita po natin, ano po, nag-decide po si Adan na kainin, ano po, yung prutas na ipinagbabawal sa kanila ng Panginoon. Ano po, siya po ay nag-decide, ano po, hindi po si Adan. Ano po, and dito po sa 16, ito na po yung time na nagbigay na ng parusa yung Panginoon. Pinarusahan na po sila, ano po. Sabi ni Lord,
Paramihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihim, mga anak ang may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Amen. Praise God po. So makita po natin dito, ano po, si Lord po mismo, ang Diyos Ama, ang nagsabi sa unang babae na nilang niya po, which is si Eva po, ano po, na siya daw po ay mamumuno sa kanyang asawa. Ano po? Amen po. So maliwanag po dito, ano po, dahil po doon sa pangyayari na yon, ano po, ito po yung naging bunga o kaparusahan, ano po, ng unang tao na nilalang po, ano po, ng Panginoon, ng Diyos Ama, na walang iba po kundi si Eva at Adan. Yun po, ano po. Yun. At malinaw po dito, ano po, at sabi ng Panginoon, at siya ang mamumuno sa iyo. Ano po? Ibig sabihin po yung lalaki po ang maglilid, ano po, sa kanilang mag-asawa. Ano po? Yun po. So, ito po yung salita ng Panginoon, ano po? Ito po yung ibinigay ng Panginoon na pamantayan, patakaran kay Eva at Adan, ano po, sa mag-asawa. Amen po. Yun. Balik po tayo sa punta po tayo sa unang Korinto chapter 14 verse 34. Amen. Sabi po dito ni Apostol Pablo, ang mga babae ay dapat tumanig sa mga iglesia sapagkat sila ay hindi pinahihintulong magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Amen po. Purihin po, Lord. Yung kautusan po, yun po yung binasa natin kanina. Ano po? Sa Genesis chapter 3, verse 16. Ano po? Yung kautusan po ng Panginoon kay Eva at Adan, na yung babae po magsasubmit sa lalaki. Ano po? Ayon sa kautusan, sinasabi ng Panginoon, ng Panginoon, na sinasabi din ni Apostol Pablo. Sinasabi po dito sa 35, kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay, sapagkat kahihiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Amen. Sabi sa 36, ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo o kayo lamang ba ang dinatnan nito? Yung binasa po natin kanina sa Genesis chapter 3 po. Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual ay utos ng Panginoon. Yung binasa po natin kanina sa Genesis chapter 3. Ano po, na yung babae magsasabit mo sa lalaki. Sinasabi po dito ni Apostol Pablo na yung kanyang sinasabi dito sa unang Korinto chapter 14 verse 34 hanggang pababa po hanggang dito. Ito po liting po, no, aking isinusulat sa inyo ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon na mag-submit po yung babae sa lalaki. Ano po? And again, kung babalik po tayo sa Genesis chapter 3, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo, wag na po tayo punta. Okay na po yan. Inalo ko na po. Thank you po. Again, yung sinasabi po dito ni Apostol Pablo, itinuturo niya po sa mga taga-Korinto, sa bagong tipan ng Panginoon, ay kinuha po ni Apostol Pablo. Doon po, ano po, again, siya mismo nagsabi, ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Ano po? Yung binasa po natin kanina. So, klaro po yun. Ano po? Amen. Sabi ni Apostol Pablo sa 38, subalit kung ang sino man ay hindi kumikilala nito, siya ay hindi kikilalanin. Amen po. No po? Yun. Gandun lang po. Amen po. So again, ito pong konteksto ng sinasabi ni Apostol Pablo. Balik po tayo sa 14 po. Ay sa ano na lang. Sige po, sa 14. Thank you.
34 po pala. 14 niya. 34. Sorry po. Ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahintulang magsalita kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Yung pinupunto po dito ni Apostol Pablo is yung pagpapasakop po ng babae sa lalaki. Ano po? I pray na uunawaan po natin. Ano po? Yun sinasabi po ni Apostol Pablo. Submission po. Ano po? Pagpapasakop po ng babae again sa lalaki. Ano po? Again, kung paano pong inuutos ng Diyos Ama kay Eva na mag-submit sa kanyang asawa na si Adan, ganon din po pa rin. Ganon pa rin po sa time natin ngayon. Sa time ni Apostol Pablo, ang maging sa time po natin ngayon. Ano po yon? Pasako po yung mga asawa sa asawa nilang lalaki. Ito po yung konteksto nun. At hindi po ito pumapatungkol doon sa pagbabawal na ang babae ay manahimik. Hindi po. Ito yung sinasabi nun. Yung minimin ni Apostol Pablo dito. Hindi po. Ang minimin po dito, sinasabi po dito lahat ni Apostol Pablo is tungkol po sa pagsasubmit ng mga babaeng asawa sa lalaki nilang asawa. Ano po? Ay, pero malinaw po yun. Ano po? And again, itong sinasabi po ni Apostol Pablo, hindi niya po ito sinasabi, ito po ay revelasyon sa kanya ng Panginoon. At ito pong sinasabi niya, ay sinabi niya na po kanina, dun sa pinakababa na ito po ay ayon sa kautusan ng Panginoon. Ano po? At nabasa po natin ito kanina. Doon po, binasa po natin, ano po, sabay-sabay sa Genesis chapter 3. Ando po yun. Ano po? Yan po. Punta po tayo sa 1 Peter chapter 3 verse 6. Chapter 1 Peter chapter 3 verse 6. Ayun o, ito na po. Thank you po. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Amen po. Makita po natin dito, si Sarah po, tinitreat niya po si Abraham bilang kanyang tinawag na Panginoon. Amen po. Ano po? Yun po. Sa culture po ng mga Israelita, ganun po nila tinatrato yung kanilang asawa. Ano po? Panginoon. Ano po? Amen? Nagsasubmit sila sa kanilang asawa. And again, they treat their husband as a Panginoon. Ano po? Panginoon. Amen? Kasi ganun po yung culture sa kanila. Kasi I do believe sa atin, sa mga Pilipino, hindi po ganito yung kultura natin eh. Ano po? Amen? So dahil na Christian po tayo, yun po. Ito po, ina-adapt po natin kung ano po yung tinuturo ng Panginoon. Ano po? Amen po. Punta po tayo sa Tito chapter 2 verse 5. Tito chapter 2 verse 5. Tito chapter 2 verse 5. Thank you po. Maging matalino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Amen. Yan po, no? Again, makita po natin dito, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa mga babae na maging matalino, maging matino, dalisay, napaka-importante po nun, dalisay, ano po? Feminine, yung pagiging feminine, yung pagiging modest, ano po? Na mga kababaihan po, lalo na po yung may mga asawa, mag-asawa, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay. Amen, praise God. Mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Amen. Ano po yung purpose? Bakit tayo nagsasabit sa asawa natin? Sinasabi po na salita upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Amen po. Pray na Lord. Punta po tayo sa Colossians chapter 3 verse 18
Colossians chapter 3, verse 18 po. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Amen po. Ito po ang kalooban ng Panginoon. Ano po, sa atin na tayo po ay mag-submit sa ating mga asawa. Gaya ng nararapat sa Panginoon. Diretso na po natin sa 19 po. Andito na rin lang. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Ulitin ko po, huwag kayong maging malupit sa kanila. Sa mga lalaki po. Ano po, sinasabi po ni Lord, ibigin po ninyo ang inyong mga asawa. At huwag po ninyo silang pagmalupitan. Ito po ang utos ng Panginoon. Ano po? Yun lang po. Punta po tayo sa Ephesians chapter 5 verse 22. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Again, kung paanong nagsasubmit po tayo sa ating Panginoon, is ganun din daw po mag-submit tayo sa ating mga asawa. Okay. Ano po? Yun po. Sabi sa 23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Yun po, praise God. Sino daw po yung head? Yung lalaki po. Ano po? Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Ano po? Lalo-lalo na po sa pamilya. Sa pagpapamilya, ano po? Again, sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang lalaki daw po ang ulo ng asawang babae. He is the head. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. Kagaya daw po ni Lord na ulo ng iglesia. Ano po? Ng JCM. Praise God. Puri na Lord. Na siya ang tagapagligtas ng katawan. Amen po. Sabi po sa 24, subalit kung 24. Subalit kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Ulitin ko po, sa lahat daw po ng mga bagay. Sinasabi po ni Lord, yung mga babae daw po na asawa ay magpasubmit daw po. Kung paanong ang iglesia daw po ay napapasakop kay Kristo, gayon din daw po yung mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Sa lahat. All. Ano po? Amen po. Pwede po baba. Sa 25 po. Meron pa ba? Yun. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Sabi sa 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Sabi sa 27 po, upang kanyang mahihirap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Amen po. Kung paano minamahal daw po natin yung ating katawan ng mga lalaki, yun po, mahalin daw po natin yung ating mga asawa. Kung paano minamahal natin yung sarili natin. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Amen. Praise God. Meron pa po ba dito? Amen. Meron pa. Sapagkat walang sino mang napopuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Amen po. Again, kung paano daw po natin inaalagaan yung katawan natin, iniingatan natin, ganun din po yung asawa natin. Alagaan natin, ingatan po natin. Ano po? Nagaya naman ni Kristo sa iglesia. Amen. Kung paano iniingatan po ni Lord yung iglesia, ganun din daw po malaking iingatan daw po natin yung ating mga asawa, gaya ng pag-aalaga natin sa sarili natin.
at pag-aalaga ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Amen po. Dahil ito, iwan na lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Amen. Sa 32, ang hiwagang ito ay dakila, subalit ito ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayon man, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili. Praise God po. At igalang ng babae ang kanyang asawa. Igalang daw po natin yung ating mga asawa sa mga babae po. Amen po. Praise God po. Yun po. Yun. At ito po yung konteksto, ano po, nung sinasabi po ni Apostol Pablo regarding doon sa mga babae na dapat manahimik. Hindi po ito manahimik sa pagsasalita ng Panginoon. No, hindi po. Yung mga bulaang propeta po kasi ito yung kanilang pagkaka-interpret nito. Pero again, kung titingnan po natin, himayin po natin, hindi po, ano po, iba po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Ano po? Tungkol po ito sa pagsasubmit. Ano po? Na inuutos po ng Panginoon, ng Diyos Ama. Magsimula pa man kay Eva at Adan. Kasi sila po yung unang tao ano po, na ginawa ng Panginoon. Si Eva at Adan. Yun po. Amen. Yun. Praise God po. Punta po tayo sa Roma chapter 16 verse 1. Po. 16 verse 1. Po. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Kenkrea. Doon po, no? So makita po natin dito, babae po ito, no? Na lingkod ni Apostol Pablo. Ano po? Babae po siya. Ano po? So, ano pong makita natin dito? Yung sinabi po kanina ni Apostol Pablo at ito pong sinasabi ngayon ni Apostol Pablo, hindi po siya nagko-conflict. Ano po? Ano po? Hindi po ipinagbabawal ni Apostol Pablo ano po na maglingkod yung mga babae. At makita po natin dito 'yan. Siya mismo nagsabi ano, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Kenkrea. Ano po? Sabi sa 2, upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na kakailanganin niya sa inyo sa Amen. Na-encourage pa nga ni Apostol Pablo no, na tulungan po itong lingkod na ito naglilingkod sa Panginoon ng babae. Ano po? Sabi sa 3, batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. And again, mga babae po sila. Ano po? Kamanggagawa ni Apostol Pablo kay Lord. Ano po? Naglilingkod po itong mga babae na ito sa Panginoon. Sabi sa 4, na ipinapain ng kanilang mga leeg para sa aking buhay. Sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Sabi sa 5, batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epineto na minamahal ko na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asia. Sabi sa 6, batiin ninyo si Maria. Sa 6 po. Batiin ninyo si Maria na lubhang maraming nagawa para sa inyo. Again, babae po ito, ano po, makita natin na naglilingkod sa Panginoon. Batiin ninyo si Andronico at si Junias na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkakabilanggo. Sila'y kilala sa mga apostol at sila ay nauna sa akin kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Estiquias na minamahal ko. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin ninyo mga kasambahay na Aristobulo. Batiin ninyo si Herodion na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang mga kasambahay ni Narciso, yaong nasa Panginoon. Batiin ninyo si Trifena at si Triposa na mga manggagawa ng Panginoon. Mga babae po sila.
Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Ano po, mga babae po ito. Batiin ninyo si Rupo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at ina ko rin. Batiin ninyo si Asincrito, si Pligote, si Hermes, si Petrobas, mas mga kapatid si kasama nila. Batiin ninyo si Prolego, si Julia, si Nereo, kanyang mga kapatid na babae, at si Olimpas at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Ano po? Sabi sa 16, magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan po. Sabi sa 17, ngayon isinasama ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo mga lumilikha ng pagkakabahabagi at ng mga katitusuran na labanan sa mga aral, na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Ano po, kung paano pong pinapalayo sila ni Apostol Pablo, ganun din po sa time natin ngayon. Nagwa-warning din po ang Panginoon. Yung mga lumilikha ng mga division, ano po, yung mga katitisuran laban sa aral ng Panginoon na natutunan na po natin ng mga kapatiran. Ano po, kung paano po nagwa-warning si Lord doon sa pamamagitan ng Apostol Pablo, ganyan pa rin po sa time natin ngayon. Ano po, nagwa-warning po si Lord sa atin, lalo na dito sa mga taong nagkukos ng pagkakabahabagahagi at yung mga may especially dun sa mga tao na natitisod sa mga taong ito. Ano po, nakakalungkot po. Ano po, amen. Sabi sa 18, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matamis na talumpati, ay dinedaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Amen po, no? Yun po, ano po, nakakalungkot. Ano po, yung mga nangyayari ngayon. Praise God. Sabi sa 19, ang inyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Ngunit nais kong kayo'y maging marunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. Ano po, ini-encourage po ni Apostol Pablo yung mga tao noon. Ganun pa rin po sa time natin ngayon na tayo daw po ay maging marunong. Ano po, sabi ni Apostol Pablo, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Praise God po. Pray na Lord. Punta po tayo sa Unang Korinto chapter 14 verse 33. Po. Unang Korinto chapter 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Again, sinasabi po ng Panginoon, ang Diyos, sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ano po? Kundi ng kapayapaan. Ano po? Naunawaan po natin yung salita ng Panginoon ngayon. I pray hindi po tayo naguluhan. I pray hindi po tayo na-confuse. Ano po? At dun sa mga tao, again, na nanggugulo, na nangkukos ng division, at dun sa mga tao na nagiging cause ng katitusuran ng mga kapatiran po. Ano po? Lalo-lalo na po sa JCM. Ano po? Yan po. Ang Panginoon na po ang bahala sa kanila. Ano po? At I pray, pag-pray po natin yung mga kapatiran po na nalalayo sa Panginoon. Ano po? At yung mga natitisod, lalo na po yung mga natitisod. Ano po? I pray, pag-pray po natin lagi sila. Ano po? And I pray, maging matalino po tayo. Lalo na sa time po natin ngayon. Ano po? Na hindi po tayo matangay. Ano po? Ng mga sari-saring aral. Ano po? Amen po. So, yun lamang po. Salamat po kay Lord. Yun lang po. And again, dun sa tanong po, pinapahintulot pa ng Panginoon na mag-preach yung mga babae. Opo, ang Diyos po ang nagtalaga sa mga taong iyan, sa mga babae, especially sa mga kababaihan. Itinalaga po yan sila ng Panginoon. And I pray din po, dagdago lang po, ano po, sa lahat po ng mga tinawag ng Panginoon, lalo na po sa JCM, I pray, lalong-lalo na po sa mga kababaihan, huwag po kayo mag-hesitate na maglingkod sa Panginoon. Ano po? Again, nandito na po tayo sa End Times. Tinatawag po kayong lahat ng Panginoon.
ano po, na mag-serve po sa kanya, mag-preach po ng kanyang gospel. Ano po, dahil ito po ang kalooban ng Panginoon sa JCM. Ano po, amen. So yun lamang po. Thank you po.